Masyado ka bang mahilig manood ng TV? Masyado ka bang updated ngayon sa nangyayari kay, di ba, kay Maris Racal, di ba? There's nothing wrong about it. Pero kung hindi na po siya nakakatulong for you to be productive, doon na po siya nagiging mali. Good morning, our new leaders and top earners of Alliance in Motion Global Group Companies. Welcome! Hi classmate, ito kararating ko lang po dito sa Manila and ngayon umattend lang po ako ng gala. May event lang po kami and syempre magbablog na rin muna ako. Gusto ko lang pong batiin si Arwin Lucibia 6007. Ang message niya po kasi alamat sa mga alamat kahit hindi ako nasa networking dahil nasa trading industry ako pero still struggling pa rin sa journey ko. Kayo po nagpapatatag ng loob ko. Okay? Thank you Sir Arwin. Huwag kang mag-aalala kasi lahat naman ng pinagdaanan yung mga tao na naging successful. Ang kailangan mo lang gawin, ituloy-tuloy mo lang yan kasi ang tao, we are designed na kahit anong pagdaanan natin, basta wag mo lang siyang takasan, malalagpasan at malalagpasan yan. Okay? Sunod, ito naman po si @Janric Bato. Kudos, classmate. We may differ on our field, but the wisdom and knowledge inspired me to do more. Keep going, classmate. Thank you din sa'yo. Okay? Yun, sisimulan ko na po. Ang topic natin is actually, may kwento muna ako, classmate, para medyo mas makarelate po tayo. What if meron kang tinatawag na factory ng isang bisikleta? Nakakagawa ka ng 2 gulong, nakakagawa ka ng manibela, at nakakagawa ka, sabihin natin, ng body ng bisikleta. Now, umattend ka ng isang seminar. Nang pinag-aralan mo, seminar, paano makapaggawa ng gulong ng isang araw na mga 20 gulong. Now, ang magiging question ko sa'yo, if kaya mo nang gumawa ng 20 gulong, ilang bisikleta ang magagawa mo sa isang araw? And the answer is, isa. Bakit isa pa rin? Kasi maybe marami kang ang gulong, pero isa lang yung manibela mo, isa lang yung body na nagagawa mo, therefore, isa pa rin na bisikleta lang ang magagawa mo sa isang araw. Now, ano yung point ko, classmate? We have what we call bottleneck sa mga buhay natin. Or pwedeng tawagin natin, ito actually, theory of constraint. Ngayon, ito po, dito mo maiintindihan na parang sa akin, ito i-relate ko na lang po in layman's term para mas magkaintindihan po tayo ng sobra-sobra. Nung ako po nagsisimula sa pag-networking, nakita ko na pag mayroon akong mga ini-invite na galing Manila na magtotok sa amin sa probinsya, sa Bicol, dumadami po ang nagiging production ko. Ibig sabihin, dumadami ang bumibili sa amin ng mga products. Then sabi ko, what if lagi silang nandito sa akin? Di mas lalong dadami ang bibili ng produkto. Kaya lang, since sila taga Manila, tapos magastos din po pag pumunta ng Bicol, at hindi rin po sila, hindi lang naman ako ang grupo nila, may iba pang grupo sila. Ibig sabihin, nagiging bottleneck ko or nagiging limitation ko na nakabase ako sa kanila. Kaya therefore, anong ginawa ko, classmate? Ang ginawa ko that time, aral ako paano ako maging magaling mag-talk para hindi na po ako umaasa sa kanila. In short, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, classmate, try to analyze right now. Ano ba yung mga bottleneck mo sa buhay mo? Ano ba yung mga bagay na nakaka-hindrance ng success mo? Kasi ang bottom line ng buhay, dapat magaling ka mag-leverage Magaling ka magpasa ng mga responsibility sa ibang tao para hindi ikaw lahat ang gagawa. Para yung pinaka-importante na ikaw lang kayang gumawa, ikaw ang gagawa. Ito, isipin nyo pa, classmate. Dati namimigay po ako ng flyers. Ang na-realize ko, meron naman kami mga jeep at meron mga jeep na nagpapaayos sa bahay namin. Ang pagmimigay ko ng flyers doon from 4 p.m. hanggang 8 p.m. Ibig sabihin, 4 to 5, 1 hour, 5, 6, 7, 8. 4 hours ang pamimigay ko ng flyers. Nung meron na akong jeep, na nilagyan ko ng flyer, na doon na mismo sila kumukuha, yung mga pasahero ng jeep, na kumukuha minsan sila doon ng flyer, ibig sabihin, nakapag-save po ako ng 4 hours per day.
Itong 4 hours na to, nailagay ko pa to sa naghahanap ako ng taong pipresentan. Instead na sana, namimigay ako ng flyers, pero ano nangyari? Ang nangyari, nakakapag-save ako ng oras sa pagbibigay ng flyers para mailagay ko pa sa isang mas productive. Ano pang naging bottleneck ko dati, classmate? Dumating ako dati sa point na text ako ng text sa lahat ng mga downlines ko kasi gusto ko silang replyan lahat ng mga tanong nila. Then, na-realize ko, sabi ko, meron ako dati, halos araw-araw, hindi na ako natatapos sumagot ng text. Sabi ko, kahit naman yumaman ako, kung ito naman ang gagawin ko araw-araw, hindi rin naman ako mag-i-enjoy. And because of that, another bottleneck ko yun eh. Kaya anong ginawa ko? Gumawa ako ng mga videos, kaya imagine mo, as 2011 pa lang, may mga videos na ako tungkol sa networking. Na ang na-realize ko, pag may tanong sa akin, ang sasabihin ko lang sa kanila, hanapin mo yung fan page ko, nandun na yung tanong mo, hanapin mo lang yung tanong mo, may video na ako doon na sinasagot yung tanong mo. In short, naligtas na naman ako nung pagkarami-raming sagot ko sa lahat ng mga tanong nila. Kasi lahat ng tanong nila, isa lang sagot ko. Pumunta ka sa fan page ko, hanapin mo yung tanong mo, nandun po yung sagot. In short, until now, ganun lang ang ginagawa ko sa buhay. Kaya tuloy-tuloy na medyo nagiging maganda ang mga achievement natin sa life kasi marunong ako magsolusyon ng mga nagiging bottleneck ng life ko. Kaya dapat sa inyo, classmate, ganun din. Parang ito, bago tayo matapos, incheck. Di ba napakasimple ng Chinese ng logic? Tindahan, baba ng bahay nila, sa taas bahay nila. Bakit? Nawalan sila ng bottleneck na tinatawag na traffic. Di ba, mas mabilis silang nakakapunta sa trabaho nila or sa negosyo nila. Kaya ikaw, classmate, ano ba nagiging bottleneck mo? Masyado ka bang mahilig manood ng TV? Masyado ka bang updated ngayon sa nangyayari kay, di ba, kay Maris Racal? Di ba? Parang doon. Ang point ko, there's nothing wrong about it. Pero kung hindi na po siya nakakatulong for you to be productive, doon na po siya nagiging mali. Or, sabihin na natin, may goal ka, gusto mo talagang ma-achieve yung goals mo, eh bakit hindi mo i-give up yung mga bottleneck mo sa buhay mo? Kaya classmate, sa pagtatapos ng video to, isulat mo kung ano yung mga bottleneck mo and hanapin mo kung anong solusyon. Ubusin mo lang yan, classmate, kasi pag naubos mo yan, magugulat ka. Ang layo-layo pala ng kaya mong ma-achieve. Kaya para sa akin, syempre sa pagtatapos ng video to, wag na wag po kayong siguro i-comment nyo naman, maiba naman tayo, i-comment nyo ano yung mga nagiging bottleneck nyo sa life nyo. I-comment nyo lang, tapos tutulungan ko kayo kung kaya kong sagutin ko. Kaya dito na muna tayo, classmate. Babalik na muna ako sa gila namin. Bye-bye.